napasandal si Alena sa malamig na pader ng malaking silid tulugan. Ang puting belo na sagisag sana ng kalinisan at pag-ibig ay nakakalat sa sahig tulad ng isang basurang papel. Sa gitna ng kama, na pinalamutian pa rin ng mga puting rosas, nakaupo si Miguel de la Cruz. Ang kanyang matatalim na mata ay walang emosyon habang inihagis niya ang isang manipis na folder sa harapan ko. "Pirmahan mo yan, Alena." Malamig niyang utos. Ang boses niya ay parang yelo. Halos bumabasag sa katahimikan ng gabing iyon. Nanginginig ang aking mga kamay nang pulutin ko ang folder. Isang separation agreement. Sa ilalim nito, isang tseke. Ang halaga? Sapat para bilhin ang buong barangay kung saan ako lumaki. Ngunit para sa akin, ito ay walang halaga. Ito ay patunay lamang na ako ay isa lamang transaksyon, isang utang na loob na kailangan niyang bayaran, hindi isang asawa. Tapos na ang kasunduan. Dugtong pa niya, habang nakatitig sa akin na tila isang dumi. Nagawa ko na ang parte ko. Ngayon, malaya ka na. Ang bawat salita ay tumagos sa aking dibdib. Mas masakit pa kaysa sa anumang suntok. Ang mga pangarap ko, ang kaunting pag-asa na baka sakaling maging totoo ang kasal na ito, ay gumuho sa isang iglap. Pinunit ko ang tseke sa harapan niya. Ang ingay ng pagpunit ay tila sigaw ng aking puso. Ngunit ang separation agreement, iyon ay itinago ko. Kasama ang litrato namin sa kasal. Isang patunay na minsan, ako ay isang Mrs. de la Cruz. Kahit sa papel lang, lumipas ang 5 taon mula ng gabing iyon. 5 taon na, tila isang panaginip na binubulungan ng dagat. Nakangiti ako habang nakahawak sa isang sariwang isda. Ipinagmamalaki kay Bea. "Tingnan mo to, Bea. Ang laki ng huli ni Mang Tonyo kanina. Siguradong ubos to bago magtanghali." Si Bea, ang aking matalik na kaibigan at kasosyo sa pagbebenta ng isda, ay tumatawa. "Naku, Alena, kung makangiti ka akala mo ikaw ang nakahuli. Halika, ayusin na natin to bago dumagsa ang mga mamimili." Ang amoy ng sariwang isda, ang alat ng hangin mula sa dagat, ang ingay ng tawaran at tawanan sa palengke. Ito ang aking mundo ngayon. Dito, wala akong tinatagong pangalan. Dito, hindi ako hinuhusgahan sa aking kasaysayan o sa kung sino ang asawa ko. Ako si Alena Reyes, ang nagtitinda ng isda na maligaya sa simple niyang buhay. Ang aking balat ay mas maitim na mula sa araw. Ang aking mga kamay ay may kalyo mula sa pagbubuhat ng mga crates ng isda. Ngunit sa tuwing titingin ako sa salamin, nakikita ko ang isang ngiti na totoo. Isang ngiti na hindi ko kailanman nagkaroon sa loob ng napakagandang mansyon ng mga De la Cruz. Ang buhay dito ay mahirap, ngunit may kapayapaan, may kalayaan, at ito, para sa akin, ay mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan. Nakangiti akong tumango at nagsimulang maglinis ng isda. Ang bawat galaw ay pamilyar, komportable. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang palengke ay abala sa huling bugso ng mga mamimili. "Alena, may bisita ka." Sigaw ng isang bata, sabay turo sa direksyon ng kalsada. Kumunot ang noo ko. Sino naman kaya? Wala akong inaasahang bisita. Nang lumingon ako, isang itim na executive car na tila nawawala sa lugar ang nakita ko. Ang kinang nito ay taliwas sa alikabok at kalumaan ng paligid. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi. Imposible. Ang bintana ng sasakyan ay dahan-dahang bumaba. At doon, sa likod ng salamin, ay ang isang mukha na pinagsikapan kong kalimutan sa loob ng 5 taon. Si Miguel de la Cruz. Ang nangiti sa aking mga labi ay unti-unting nawala. Ang hangin ay tila nawala sa aking baga. Tinitigan ko siya.
at tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blanko, ngunit may isang bagay sa kanilang lalim na hindi ko maintindihan. Ang kapayapaan na aking pinahalagahan ay biglang naglaho, tulad ng bula sa dagat. 5 taon. 5 taon na ang lumipas, ngunit ang amoy ng palengke ay hindi nagbabago. Ang pinaghalong lansa ng isda at alat ng dagat ay dumikit sa loob ng aking mamahaling sasakyan, isang amoy na sumisigaw ng kahirapan. Napangiwi ako. Ano ba ang ginagawa ko sa lugar na ito? Ang mga mata ko ay nakatuon sa isang babae. Si Alena, ang asawa ko sa papel. Nakita ko siya. Ang kanyang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng bun. Ang kanyang damit ay simple, ang balat niya ay mas maitim dahil sa araw. Ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi habang nakikipagtawanan sa katabi niyang babae, iyon ay bago. Hindi ko kailanman nakita ang ngiting iyon sa loob ng mansyon. Ang ngiting iyon ay totoo. At sa hindi malamang dahilan, iyon ay nagdulot ng inis sa akin. Isang alaala ang biglang pumasok sa aking isipan. Ang malamig na silid ng ospital, ang mahinang tunog ng mga makina, at ang mahigpit na hawak ng aking lolo sa aking kamay. Si Don Ricardo de la Cruz, isang lalaking kinatatakutan at iginagalang ng lahat, ay nasa kanyang huling sandali. Miguel, apo. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bigat ng isang utos. Ang pangako ay pangako. Hindi ako sumagot. Alam ko kung ano ang tinutukoy niya. Hanapin mo siya, apo. Bulong niya, ang kanyang mga mata ay nakikiusap. Alagaan mo ang asawa mo. Huwag mong hayaang masira ang pangalan ng mga De La Cruz. Iyon ang huli niyang mga salita. Isang pangako, isang obligasyon. Kaya narito ako ngayon, tinutupad ang isang pangako na hindi ko nais. Ang plano ko ay simple. Bigyan siya ng pera, ilagay siya sa isang disenteng bahay, at tiyaking hindi niya dudungisan ang pangalan ng aming pamilya. Pagkatapos nito, babalik ako sa aking buhay. Ngunit habang pinagmamasdan ko siya, isang bagay ang nagbago. Nakikita ko kung paano niya hinahawakan ang mga isda ng walang pandidiri. Nakikita ko kung paano siya nakikipag-usap sa mga tao na tila matagal na niya silang kakilala. Tila siya ay isang isda na nasa tubig, masaya at malaya. At ako? Ako ang dayuhan dito. Isang batang mangingisda ang lumapit sa kanya. May dalang malaking isda. Nagbibiruan sila at tumawa si Alena. Isang tawa na umalingaw-ngaw sa gitna ng ingay ng palengke. Inabot ng lalaki ang isda sa kanya, isang regalo. Tinanggap niya ito ng may ngiti. Isang hindi maipaliwanag na init ang umakyat sa aking ulo. Selos? Hindi. Imposible. Ito ay pagkainis. Paano niya nagagawang maging masaya sa ganitong uri ng buhay? At sino ang lalaking yon para bigyan siya ng regalo? Ang pangalan de la Cruz ay hindi dapat nababahiran ng ganitong uri ng kababaan. Siya ay asawa ko, pag-aari ko, at hindi ko hahayaang ang isang de la Cruz ay maging usap-usapan sa isang maruming palengke. Ang obligasyon ay naging isang personal na bagay. Inayos ko ang aking suit, ang aking mukha ay naging isang blangkong maskara. Binuksan ko ang pinto ng sasakyan. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa akin. Ang mga bulungan ay nagsimula. Hindi ko sila pinansin. Ang aking mga mata ay nakatuon lamang kay Alena, na ngayon ay nakatingin sa akin. Ang kanyang nanggiti ay napalitan. Nang pagkabigla, naglakad ako palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Tumigil ako sa harap ng kanyang maliit na pwesto. Ang amoy ng isda ay mas matindi, ngunit hindi ko na ito ininda. Tinitigan ko siya sa mata. Ang aking boses ay malamig at may awtoridad. Sapat na malakas para marinig ng lahat sa paligid. 5 taon na ang nakalipas. Oras na para umuwi ka, Mrs. de la Cruz.
Ang mga salita ni Miguel ay bumagsak sa gitna ng palengke na parang isang malaking bato na inihagis sa isang tahimik na lawa. Ang lahat ng ingay, ang tawaran, ang biruan, ang mga sigaw ng mga nagtitinda ay biglang huminto. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi. Ang mga mata ng lahat ay nasa amin. Ang aking mga kapitbahay, ang aking mga suki, ang mga taong nakakakilala sa akin bilang si Alena, ang masipag na tindera ng isda, ay nakatingin ngayon sa akin na may pagtataka at pagkalito. Mrs. De La Cruz, isang pangalan na matagal ko nang ibinaon sa limot. Isang galit na hindi ko naramdaman sa loob ng 5 taon ang biglang umakyat sa aking dibdib. Hinawakan ko ang braso ni Miguel. Ang aking mga daliri ay bumaon sa mamahaling tela ng kanyang suit. Hinila ko siya palayo sa aking pwesto, palayo sa mga matang mapanghusga. Anong ginagawa mo dito? Mariin kong bulong. Bawat salita ay may diin ng galit. Pagkatapos ng 5 taon, bigla ka nalang susulpot dito at gagawa ng eksena? Hindi man lang siya natinag. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Sinabi ko na, uuwi ka na sa akin. Wala kang karapatan dito. Halos pasigaw kong sabi. Wala kang karapatan na utusan ako. 5 taon mo akong binaliwala. 5 taon na parang hindi ako nag-e-exist. Ngayon, babalik ka na parang walang nangyari? Alena, anong kaguluhan ito? Isang pamilyar na boses ang sumingit sa aming pagtatalo. Si Tita Lorna, ang kapatid ng aking ina, ay mabilis na lumapit. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Sino itong bastos na lalaking ito? Inaaway ka ba niya, anak? Niyakap niya ako. Ipinapakita na handa niya akong protektahan. Ngunit nang makita niya ang sasakyan ni Miguel, ang kanyang mamahaling relo, at ang aura ng kapangyarihan na bumabalot sa kanya, nakita ko ang isang bahagyang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang pag-aalala ay napalitan ng pagkalkula. Bumitaw ako sa pagkakayakap niya. Tita, ayos lang po ako. Umuwi na po kayo. Hindi kita iiwan dito na may kasamang estranghero, sabi niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Miguel. Sino ka ba, iho? Bago pa man makasagot si Miguel, ako na ang nagsalita. Wala, tita. Paalis na rin siya. Ngunit hindi ako pinansin ni Miguel. Tumingin siya kay Tita Lorna at sinabing, Miguel de la Cruz po, asawa ni Alena. Ang pagkabigla sa mukha ni Tita Lorna ay mabilis na napalitan ng isang ngiti. Tangiti. Isang ngastang ngiti na hindi ko gusto. Aba, ikaw pala ang asawa ng pamangkin ko. Naku, pasensya ka na. Halika, mag-usap tayo. Habang nag-uusap sila, lumingon ako kay Bea na nag-aalala. Bea, pakitingnan mo muna ang pwesto. Aayusin ko lang to. Tumango si Bea. Ang kanyang mga mata ay puno ng tanong. Sa maikling sandaling iyon na nakatalikod ako, hindi ko nakita ang tusong ngiti na ibinigay ni Tita Lorna kay Miguel. Narinig ko lang ang kanyang bulong. Hayaan mo, sir. Ako ang bahala. Pagkatapos ng ilang minuto ng pilit na usapan, umalis din si Miguel, ngunit may banta sa kanyang huling tingin. Alam kong hindi pa tapos ang lahat. Si Tita Lorna naman ay nagpaalam na rin. Sinabing may importante siyang pupuntahan. Nang mag-isa na lang ulit ako, sinubukan kong ibalik ang aking atensyon sa trabaho. Ngunit ang isip ko ay lumilipad. Ang kapayapaan na aking iningatan ay basag na. Sa isang eskinita, hindi kalayuan sa palengke, nanginginig na sinagot ni Tita Lorna ang tawag sa kanyang lumang cellphone. Lorna, nasaan na ang pera ko? Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Sigaw ng isang garalgal na boses mula sa kabilang linya. Namutla si Tita Lorna. Sandali lang. Bigyan mo pa ako ng 1 linggo. Parating na ang pera. 1 linggo? 1 buwan ka nang nagsasabi niyan? Kung hindi mo mababayaran ang utang mo sa Biyernes,
Alam mo na ang mangyayari sa'yo at sa pamilya mo. Ang banta ay malinaw. Ibababa na sana ng lalaki ang tawag nang biglang sumigaw si Tita Lorna. Teka, may solusyon na ako. Mayaman ang asawa ng pamangkin ko. Napakayaman. Babayaran ka niya. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya bago isang masamang tawa ang narinig. Tingnan natin. Pagkababa ng telepono, napasandal si Tita Lorna sa pader. Humihingal sa takot. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desperadong plano. Kinuha niya ulit ang kanyang cellphone, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang numero na ibinigay sa kanya kanina lang. Nang may sumagot, binago niya ang kanyang boses. Ginawa itong puno ng pag-aalala at takot. Hello, Sir Miguel? Si Lorna po ito, tita ni Alena. Kailangan niyo pong tulungan si Alena. May mga nagpapahirap sa kanya dito dahil sa utang na iniwan ng lolo niya. Tulungan niyo po ang asawa niyo. Ang tawag mula sa babaeng nagpakilalang tita ni Alena ay parang isang piraso ng puzzle na bumuo sa larawang nasa isip ko na. Utang. Siyempre, alam kong merong ganito. Ang mga taong tulad nila, palaging may problemang pinansyal. Ang pag-alis ni Alena 5 taon na ang nakalipas. Ang pagtitiis niya sa ganitong buhay, lahat ay dahil sa pera. Ang pagmamataas niya kanina ay isang palabas lang. Sa huli, kailangan niya pa rin ng tulong. Kailangan niya ako. Isang ngisi ang sumilay sa aking mga labi. Ang plano ko ay nagbago. Hindi na ito tungkol sa pagtupad sa pangako ni Lolo. Ito ay tungkol sa pagpapakita kay Alena kung sino ang may kontrol. Kinabukasan, maaga akong bumalik sa maliit na bayan na iyon. Hindi sa palengke, kundi sa isang maliit na kapihan kung saan ako sinabihan ni Tita Lorna na magkikita. 2 lalaki na may itsurang siga ang naghihintay sa akin sa isang mesa sa sulok. Halatang hindi sila sanay sa lugar. Ang kanilang mga mata ay malikot. Mga aktor na kinuha para sa isang dula. Hindi na ako umupo. Tumayo lang ako sa harap nila. Ang anino ko ay bumabalot sa kanilang mesa. Kayo ba ang nagpapahirap kay Alena de la Cruz? Tanong ko. Ang boses ko ay mababa at walang emosyon. Nagkatinginan sila. Tila kinakabahan. Tumango ang isa. May utang ang pamilya niya sa amin. Kailangan niyang magbayad. Hindi ako nagsalita. Kinuha ko ang isang sobrang makapal mula sa loob ng aking coat at inilapag ito ng malakas sa mesa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kapihan. Nasa loob niya ng doble ng halaga ng sinasabi ninyong utang, sabi ko. Tinititigan sila isa-isa. Ngayon, makinig kayo sa akin ng mabuti. Lumapit ako. Ang aking boses ay naging isang mapanganib na bulong. Ang pangalan niya ay Alena de la Cruz. As akala ko, pagkatapos kong isampal sa kanya ang katotohanan at ang perang pinagyayabang niya, ay titigilan na niya ako. Nagkamali ako. Kinabukasan, naroon na naman siya. Nakasandal sa kanyang itim na sasakyan. Tila isang itim na ibon na nagbabantay sa kanyang biktima. Ang kanyang mamahaling suit ay hindi bagay sa alikabok at amoy ng palengke. Hindi ko siya pinansin. Sa susunod na araw, naroon ulit siya. At sa susunod pa, naging usap-usapan na siya sa buong palengke. Ang gwapong asawa ni Alena. Bulong ng ilan. Bakit kaya hinahayaan ni Alena na magtiis dito ang asawa niyang milyonaryo? Tanong ng iba. Bawat bulong ay parang isang maliit na karayom na tumutusok sa aking pasensya. Isang umaga, habang abala ko sa pag-aayos ng mga isda, bigla siyang lumitaw sa tabi ng aking pwesto. Tinaasan ko siya ng kilay. Ano na naman? Tutulong ako. Simpleng sabi niya. Hindi ko alam kung maiinis ako o matatatawa. Si Miguel de la Cruz, ang CEO na kinatatakutan ng lahat, magbubuhat ng isda. Hinubad niya ang kanyang coat
Maingat na itinupi ito at pagkatapos ay tiningnan ang isang banyera na puno ng galunggong na tila isa itong alien na nilalang. Sige, buhatin mo yan. Hamon ko sa kanya. Sabay turo sa mabigat na banyera. Sa aking pagkagulat, sinubukan niya. Ang kanyang mga braso, na sanay lang siguro sa pagpirma ng mga dokumento, ay nanginig. Ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay halos dumula sa basang sahig. Muntik na siyang matumba, kasama ang lahat ng isda. Huwag na! Sigaw ko, hindi mapigilang matawa, habang tinutulungan siyang ibalik sa ayos ang banyera. Makaistorbo ka lang dito. May nakita akong bahagyang pamumula sa kanyang mga tainga. Pagkapahiya, sa unang pagkakataon, nakita ko siyang hindi perpekto. Hindi isang makapangyarihang CEO, kundi isang lalaki na wala sa kanyang lugar. Nang tanghali, habang kumakain ako ng pananghalian kasama si Bea, lumapit ulit siya. Mag-usap tayo. Nag-uusap na tayo, sagot ko habang ngumunguya. Sa maayos na lugar, giit niya, sabay tingin sa aming kinakainang isda at kanin na nakabalot sa dahon ng saging. Napabuntong hininga ako. Para lang matapos na, pumayag ako. Dinala niya ako sa isang maliit na karinderya sa kanto. Umorder siya ng parehong pagkain tulad ng sa akin, ngunit halata ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha habang tinitingnan ang simpleng adobo. Bakit mo to ginagawa, Miguel? Tanong ko, hindi na makatiis. Tumigil siya sa pagsubo. Sinusubukan kong intindihin. Ang alin? Ito, sabi niya. Iginala ang tingin sa paligid. Ang buhay na pinili mo. Natahimik ako. Sa gitna ng aming pag-uusap, napunta ang usapan sa aming mga lolo. Iyon lang ang tanging bagay na pareho naming pinahahalagahan. Si Lolo Mateo. Simple lang ang pangarap niya para sa akin. Sabi ko, ang boses ko ay lumambot. Ang maging masaya. Si Lolo Ricardo naman, ang kumpanya ang buong buhay niya. Sagot ni Miguel. May bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Lahat ng ginawa niya para sa kumpanya, para sa pamilya. Sa sandaling iyon, nakita ko ang isang bahagi niya na hindi ko pa nakikita dati. Ang apo na nangungulila. Ang lalaking may pasan na responsibilidad. Bumalik kami sa palengke. Ang araw ay mainit at ang pawis ay nagsimulang mamuo sa aking noo. Biglang dumating si Tita Lorna. May dalang pitsel ng malamig na tubig. Naku, iha, baka mauhaw ka. Masayang sabi niya. Ngunit sa kanyang pagmamadali, aksidente niyang natabig ang pitsel. Ang malamig na tubig ay bumuhos sa aking damit. Ay, sorry. Hindi ko sinasadya, sabi niya, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Napatayo ako, basang-basa. Bago pa ako makapagsalita, mabilis na hinubad ni Miguel ang kanyang suit jacket. Heto, isuot mo muna, sabi niya. Ang kanyang boses ay nag-aalala. Hindi na ako nakapalag nang ilagay niya ang coat sa aking mga balikat. Ang mabigat na tela ay may dalang init mula sa kanyang katawan. At ang kanyang pabango, isang mamahaling amoy na hindi ko malimutan mula sa gabi ng aming kasal ay biglang bumalot sa akin. Habang inaayos niya ang kwelyo, ang kanyang mga daliri ay dumampi sa aking pisngi, isang dampi lang. Ngunit parang may kuryenteng gumapang sa buong katawan ko. Napatingin ako sa kanya, nakatingin din siya sa akin. Ang mundo sa paligid namin ay biglang tumahimik. Ang ingay ng palengke, ang sigawan, ang tawanan. Lahat ay naglaho. Tanging ang mga mata lang niya ang nakikita ko at ang kakaibang tibok ng puso ko na hindi ko maintindihan. Ang dampi na yon ay tumagal lang ng 1 segundo, ngunit tila nag-iwan ito ng marka sa aking balat. Isang marka na hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Bago pa man ako makapag-isip kung ano ang ibig sabihin yon, may narinig akong isang mahinang click, isang tunog na pamilyar sa akin. Ang tunog ng isang camera shutter. Lumingon ako, hinahanap kung saan nanggaling ang tunog, ngunit wala akong nakitang kakaiba.
Tanging ang karaniwang gulo lang ng palengke. Marahil ay guni-guni ko lang, ngunit ang paraan kung paano biglang namula at umiwas ng tingin si Alena ay nagsasabi sa akin na hindi lang ako ang nakaramdam niyon. Mabilis niyang hinubad ang aking coat at iniabot sa akin. Salamat, bulong niya, hindi makatingin sa akin. Umuwi ka na. Umalis ako, ngunit ang pakiramdam ng kanyang balat sa aking mga daliri ay nanatili. Kinabukasan, nasa gitna ako ng isang mahalagang board meeting nang pumasok ang aking executive assistant. Ang mukha niya ay balisa. Sir, bulong niya, kailangan niyo pong makita ito. Iniabot niya sa akin ang isang tablet. Nasa screen ang isang sikat na gossip website at sa pinakaitaas, ang headline, CEO Miguel de la Cruz, natagpuan na ang nawawalang misis sa isang palengke ng isda. Sila na ba'y nagkabalikan? At sa ilalim nito, isang malaking litrato. Ang litrato namin kahapon. Ang anggulo ay perpekto. Nakunan nito ang eksaktong sandali kung saan ang aking mga daliri ay nasa kanyang pisngi. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Sa unang tingin, mukha itong isang eksena mula sa isang romantikong pelikula. Isang galit ang biglang kumulo sa loob ko. Ngunit ang galit na yon ay lalong lumaki nang simulan kong basahin ang mga komento. Wow! Ganda ni Mrs. kahit simple lang. Ang swerte naman niya kay Sir Miguel. Teka, sino yung lalaking mangingisda na palaging kasama niya? Baka may kabit si Mrs. kaya nagtago sa probinsya. Kawawa naman si CEO, mukhang pinagtaksilan. Napahigpit ang hawak ko sa tablet, halos mabasag ito sa aking mga kamay. Pagtataksil? Ang isang De La Cruz. Paano nila nagagawang pag-isipan ng ganito ang asawa ko? Ang pangalan ko? Cancel the meeting. Malamig kong utos. Habang naglalakad ako pabalik sa aking opisina, tumunog ang aking cellphone. Si Tita Lorna. Ang kanyang boses ay puno ng pag-iyak. Sir Miguel, nakita mo na ba? Ang pamangkin ko. Pinag-uusapan na siya ng buong bayan. Sinasabihan siyang masamang babae. Sir, nasisira na ang reputasyon niya. Ang kanyang mga salita ay nagsilbing gasolina sa apoy na nag-aalab na sa loob ko. Hindi ito tungkol sa nararamdaman ni Alena. Ito ay tungkol sa pangalan ng pamilya. Aking pangalan. Ako ang magkokontrol ng kwento. Huwag kang mag-alala, sabi ko. Ang boses ko ay matigas at desidido. Ako ang aayos nito. Binabaan ko siya ng tawag at tinawagan ko ang aking PR team. Magpatawag kayo ng press conference ngayon na. Pagkatapos ng isang oras, sinundo ko si Alena sa palengke. Wala siyang kamalay-malay sa nangyayari. Nang makita niya ang galit sa aking mukha, sinubukan niyang magtanong, ngunit hinila ko lang siya papasok sa sasakyan. Saan tayo pupunta, Miguel? Anong nangyayari? Tanong niya, puno ng pagkalito. Aayusin natin ang gulong ginawa mo. Sagot ko, hindi siya tinitingnan. Dinala ko siya sa lobby ng aking kumpanya, kung saan daan-daang kamera at reporter ang naghihintay. Ang mga flash ng kamera ay sumabog na parang mga paputok. Ang mga tanong ay ibinato sa amin na parang mga bala. Si Alena ay natigilan. Ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Humarap ako sa kanila. Hinintay na tumahimik ang lahat. Nang makuha ko ang kanilang atensyon, nagsalita ako. Ang aking boses ay malinaw at malakas. Salamat sa pagpunta ninyong lahat. Oo, totoo ang balita. Ang babaeng kasama ko ay ang aking asawa, si Alena de la Cruz. Humarap ako sa kanya. Tinitigan siya sa mata. Ang kanyang pagkalito at takot ay kitang-kita. Ang aming pagsasama ay nagkaroon ng ilang pagsubok, tulad ng lahat ng mag-asawa.
Patuloy ko. Kaya sa mga susunod na linggo, magbabakasyon kami. Isang pribadong bakasyon para ayusin ang aming pagsasama at muling buuin ang aming pagmamahalan. Pagkatapos, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko pinlano. Hinawakan ko ang kanyang baba, iniharap ang kanyang mukha sa akin, at sinabi ko sa mikropono, habang ang aking mga mata ay nakatitig lamang sa kanya, mahal na mahal ko ang asawa ko at gagawin ko ang lahat para mapasaya siyang muli. Si Alena ay natulala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi niya alam, at maging ako man, kung iyon ay bahagi ng isang palabas o isang katotohanang bigla na lang lumabas sa aking bibig. Ang biyahe papunta sa kung saan man ay napuno ng katahimikan. Isang katahimikan na mas maingay pa kaysa sa sigawan ng mga reporter kanina. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga gusali na unti-unting napapalitan ng mga puno. Sa aking isipan, paulit-ulit kong naririnig ang mga salita niya. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Isang kasinungalingan. Isang magandang kasinungalingan na binuo para protektahan ang kanyang pangalan. At ako ang piyon sa kanyang laro. Dumating kami sa isang pribadong resort sa isang liblib na isla. Ang ganda ng lugar ay nakakabighani. Puting buhangin, asul na dagat, at isang villa na mas malaki pa sa bahay namin sa probinsya. Ngunit habang nililibot ko ang tingin sa paligid, wala akong naramdamang kagalakan. Pakiramdam ko ay isa akong ibon na ikinulong sa isang napakagandang hawla, isang gintong hawla. Nang gabing iyon, inihanda kami ng isang pribadong hapunan sa tabing dagat. Ang mesa ay mahaba, sapat para sa 10 tao, ngunit kami lang 2 ang nakaupo. Nakasuot ako ng isang mamahaling puting bestida na ipinabili niya. Ang tela ay malambot sa aking balat, ngunit pakiramdam ko ay isa itong costume. Hindi ito ako. Kumain ka, sabi ni Miguel habang hinihiwa ang kanyang steak. Sinubukan kong kumain, ngunit ang pagkain ay tila walang lasa. Ang nais ko lang ay yung simpleng pritong isda at kanin sa palengke. Hindi ka ba masaya dito? Tanong niya. Napapansin siguro ang aking katahimikan. Bakit dapat ba akong maging masaya? Pabalang kong sagot. Hindi siya umimik. Kinabukasan, sinubukan niyang turuan akong maglaro ng golf. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip niya. Hawak-hawak ko ang golf club na parang isang walis. Lumapit siya mula sa aking likuran para itama ang aking tindig. Ganito. Bulong niya. Ang kanyang hininga ay mainit sa aking batok. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng aking mga kamay para gabayan ang aking swing. Ang init ng kanyang katawan ay dumikit sa aking likod. Ang pamilyar na pabango niya ay muling bumalot sa akin. Naramdaman ko na naman ang kuryenteng iyon at sa pagkakataong ito, mas malakas. Bigla akong nanigas at bumitaw. Hindi ko kaya, sabi ko at mabilis na lumayo. Ang tensyon sa pagitan namin ay patuloy na tumaas. Gabi-gabi, kumakain kami sa katahimikan. Araw-araw, sinusubukan niyang gumawa ng paraan para mag-usap kami, ngunit palagi akong umiiwas. Hindi ko na kaya. Pakiramdam ko ay sasabog na ako. Nang ikatlong gabi, sa gitna ng hapunan, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hanggang kailan tayo magpapanggap? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig sa pinipigilang galit. Tumingin siya sa akin. Hindi ito pagpapanggap, Alena. Sinusubukan kong ayusin ang mga bagay. Ayusin? Sa paanong paraan, Miguel? Sa pagkulong sa akin dito? Sa pagdikta kung ano ang dapat kong isuot at kainin? Tumayo ako. Hindi ko na kayang manatili sa mesang yon. Hindi ito ang buhay na gusto ko. Tumayo rin siya. Ang kanyang panga ay nagtiim. At ano ang gusto mo? Ang bumalik sa maruming palengke na yon? Oh, sigaw ko.
Dahil doon, malaya ako. Doon ako ang sarili ko. Dito, ako ay isang laruan mo lang. Ano bang alam mo sa gusto ko? Sigaw niya pabalik. Isang pait ang narinig ko sa kanyang boses na ngayon ko lang narinig. Akala mo ba ginusto ko ang lahat ng ito? Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin. Hindi ko siya sinagot. Mabilis akong tumalikod at tumakbo pabalik sa villa. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa aking mga mata. Ikinulong ko ang sarili ko sa silid. Ang aking ulo ay kumikirot sa sobrang stress. Pagkatapos ng ilang oras, may kumatok ng mahina sa pinto. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan itong bumukas. Si Miguel. Hindi siya nagsalita. Inilapag lang niya ang isang baso ng tubig at 2 tableta ng gamot para sa sakit ng ulo sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Pagkatapos ay tumalikod siya at isinara ang pinto. Naiwan akong nakatingin sa gamot. Ang puso ko ay naguguluhan. Ang galit ko ay unti-unting napalitan ng pagkalito. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Lumabas ako sa balkonahe para magpahangin. Ang pinto ng kanyang study ay bahagyang nakabukas at may kaunting liwanag na nagmumula sa loob. Narinig ko ang boses niya, mahina ngunit malinaw. May kausap siya sa telepono. Oo, alam ko. Oo, naiintindihan ko, sabi niya. Tila pagod ang kanyang boses. May sumunod na mahabang katahimikan. At pagkatapos, narinig ko ang mga salitang dumurog sa anumang maliit na pag-asa na nagsisimulang mabuo sa aking puso. Gawin mo lahat para ayusin ang gulo, utos niya sa kausap. Pagkatapos nito, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa kasal namin. Parang isang balde ng malamig na yelo ang ibinuhos sa akin. Pagkatapos nito, pagkatapos ng palabas, pagkatapos niyang linisin ang kanyang pangalan, pag-uusapan nila ang aming kasal, ang pagpapawalang bisa nito. Tama nga ako. Lahat ng ito ay isang malaking dula lang at ako, ang tangang bida, ay nagsimula ng maniwala. Ang mga salita niya ay umalingaw-ngaw sa aking isipan buong gabi. Isang lason na dahan-dahang kumakalat sa aking puso. Pagkatapos nito, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa kasal namin. Lahat ay kasinungalingan. Ang pag-aalala. Ang pagsubok na intindihin ako. Ang dampi ng kanyang kamay. Ang titig sa press conference. Lahat ay parte ng isang kalkuladong plano para iligtas ang kanyang reputasyon. At kapag tapos na ang lahat, itatapon niya ulit ako na parang isang basahan. Hindi na ulit. Hindi ko nahahayaang gawin niya ulit iyon sa akin. Nang sumikat ang araw, ang aking desisyon ay buo na. Tahimik akong bumangon. Kinuha ko ang aking mga lumang damit na nakatago sa ilalim ng mga mamahaling bestida sa aparador. Sa ibabaw ng kama, kung saan siya natulog kagabi sa kabilang dulo, iniwan ko ang tanging bagay na nag-uugnay sa amin. Ang luma at lukot na papel ng aming kasal. Habang tahimik akong naglalakad palabas ng bilya, biglang nag-vibrate ang aking cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot ko ito. Alena, anak, tulungan mo ako. Ang boses ni Tita Lorna ay nanginginig sa takot. Halos hindi ko na makilala. May mga sigawan at kalabog sa likuran niya. Tita, anong nangyayari? Nasaan ka? Nandito sila, Alena. Ang mga nagpapautang. Sinasaktan nila ako. Tulungan mo ako, parang awa mo na. Isang sigaw ng sakit ang narinig ko. At pagkatapos ay naputol ang tawag. Natigilan ako. Ang aking dugo ay tila nagyelo. Nakalimutan ko ang tungkol kay Miguel. Nakalimutan ko ang aking planong pagtakas. Ang tanging nasa isip ko ay ang aking tita. Kahit ano pa man ang nagawa niya, pamilya ko pa rin siya. Agad akong tumakbo papunta sa staff quarters ng resort. Nagmamakaawa na tulungan akong makahanap ng bangka pabalik sa mainland.
Ang takot na naramdaman ko para sa aking tita ay mas matindi kaysa sa sakit na idinulot ni Miguel. Pagkatapos ng halos 2 oras na biyahe sa dagat at sa lupa, narating ko ang lugar na sinabi niya sa text, isang abandonadong bodega malapit sa pier. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas sa aking dibdib habang dahan-dahan kong itinulak ang kinakalawang na pinto. Sa loob, naroon nga si Tita Lorna, nakaupo sa sahig, umiiyak. Ngunit hindi siya nag-iisa. Nakapalibot sa kanya ang 3 lalaki na may mga nakakatakot na mukha. Hindi sila ang mga aktor na nakita ko noon. Sila ay totoo. Ang panganib ay totoo. "Alena!" Sigaw ni Tita Lorna. Tila na bigla na dumating talaga ako. Humarap sa akin ang lalaking tila leader nila. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. "Aba, dumating din ang prinsesa. Pakawalan niyo siya," sabi ko. Sinisikap na maging matatag kahit nanginginig ang aking mga tuhod. "Ako ang kailangan niyo, hindi ba? Ako na ang magbabayad." Tumawa siya, isang tawang nakakakilabot. "Oo, ikaw nga, ang asawa ng milyonaryo. Asawa ka pala ng milyonaryo. Bakit hindi mo bayaran ang utang ng tiyahin mo?" Hindi ako nakasagot. "O baka naman, hindi ka talaga niya asawa? Pang-aasar niya. Baka isa ka lang laruan na pinagsawaan na. Sabihin mo, magkano ka ba talaga? Baka kaya naming bayaran." Bawat salita niya ay isang insulto, ngunit bago pa ako makasagot, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang umagaw sa aming atensyon. Doon, nakatayo sa may pintuan, ang liwanag mula sa labas ay lumilikha ng isang anino. Sa paligid niya ay si Miguel. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit na hindi ko pa kailanman nakita. Hindi ko alam kung paano niya ako nahanap, ngunit narito siya. Ang kanyang mga mata ay naglakbay mula sa mga lalaki, kay Tita Lorna, at pagkatapos ay sa akin. At sa sandaling iyon, ang sinabi ng leader ng mga goons ay umalingaw-ngaw sa hangin. "Magkano ka ba talaga?" Nakita ko ang pagbabago sa mga mata ni Miguel. Ang galit ay napalitan ng isang bagay na mas masakit, pagkakamali ng akala. Ang kanyang tingin ay naging malamig, puno ng pandidiri. Tumingin siya sa akin na parang ngayon lang niya ako tunay na nakita. At nang magsalita siya, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Bawat salita ay isang patalim na tumusok ng direkta sa aking puso. "Kaya ba ito ang lahat, Alena? Pera lang ba talaga ang habol mo?" Ang mga salita ko ay nanatiling nakabitin sa mabigat na hangin ng bodega. "Pera lang ba talaga ang habol mo?" Hindi sumagot si Alena. Ngunit ang sakit sa kanyang mga mata ay mas malinaw pa kaysa sa anumang salita. Isang sakit na dulot ng aking akusasyon. Sa sandaling iyon, ayaw ko nang makita ang mga matang iyon. Dahil sa isang sulok ng aking isipan, isang boses ang nagsasabing mali ako. Isang boses na mabilis kong isinantabi. Mas madaling maniwala na siya ang kontrabida. Mas madaling isipin na isa lang itong drama para makakuha ng pera. Dahil kung hindi, kung totoo ang sakit sa kanyang mga mata, ibig sabihin ay ako ang nanakit sa kanya. At iyon ay isang katotohanang hindi ko kayang harapin. Tinalikuran ko siya at hinarap ang mga lalaki. "Magkano?" Malamig kong tanong. Nagkatinginan sila. Nagulat sa biglaang pagbabago ng sitwasyon. Sinabi ng leader nila ang isang halaga na napakalaki para sa isang maliit na utang, ngunit maliit na bagay lang para sa akin. Hindi ako nakipagtalo. Kinuha ko ang aking telepono at tumawag sa aking hepe ng seguridad. "Ilipat mo ang halagang ito sa account na ite-text ko sa'yo at ipadala mo ang ilang tauhan dito sa bodega sa pier. Siguraduhin mong hindi na sila kailanman lalapit sa asawa ko. Malinaw?" Pagkatapos ng tawag, tiningnan ko ang leader. "Sa loob ng 5 minuto, nasa account niyo na ang pera. Ngayon, umalis na kayo." Ang takot sa kanilang mga mata
ay nagbigay sa akin ng isang mapait na kasiyahan. Iyon ang kapangyarihan. Iyon ang solusyon sa lahat ng problema. Ganoon lang kadali. Nang kami na lang ang naiwan, hinawakan ko ang braso ni Alena. Halika na. Ang hawak ko ay mahigpit, walang lambing. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay ang pinakamahabang biyahe sa buhay ko. Walang nagsasalita. Nakatingin lang siya sa labas. Ang kanyang refleksyon sa bintana ay nagpapakita ng mga luhang tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Bawat patak ng kanyang luha ay parang isang akusasyon na hindi ko maintindihan. Bakit siya umiiyak kung nakuha na niya ang gusto niya? Pagdating namin sa bahay, binitawan ko siya. Manatili ka sa silid mo. Utos ko. Mag-uusap tayo bukas. Pumasok ako sa aking opisina at isinara ang pinto ng malakas. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong planuhin ang susunod kong hakbang. Ngunit bago pa man ako makaupo, tumunog ang telepono sa aking mesa. Ang aking abogado. Sir Miguel, pasensya na sa abala. May importante lang akong natuklasan. Ano yon? Nainip kong tanong. Habang inaayos ko ang mga papeles ng yumaong Don Ricardo, may nakita akong isang personal na journal. At sa loob nito, may isang entry na tungkol sa pamilya Reyes. Kumunot ang noo ko. Anong tungkol sa kanila? Nag-alinlangan ng abogado. Sir, ang kasunduan sa kasal. Hindi ito simpleng pangako lang. Nakasulat dito na ilang dekada na ang nakalipas, ang kumpanya ng De La Cruz ay muntik nang bumagsak at ang lolo ni Alena, si J. Mateo Reyes, ang nag-iisang taong tumulong kay Don Ricardo. Ibinenta niya ang lahat ng kanyang ari-arian para iligtas ang kumpanya. Natigilan ako. Ano? Ang kasal, sir. Ito ay isang panunumpa ng karangalan. Isang paraan para masigurado ni Don Ricardo na ang pamilya Reyes ay palaging mapapangalagaan, hindi bilang isang pabor, kundi bilang pagbabayad sa isang utang na hindi matutumbasan ng pera. Ang bawat salita ng abogado ay parang isang suntok sa aking sikmura. I-email mo sa akin ang pahinang yan, ngayon din. Pagkababa ng telepono, nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang aking laptop. Pumasok ang email. Binuksan ko ang kalakip na larawan. Doon, nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ng aking lolo, ang katotohanang sumira sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Hindi ko malilimutan ang araw na yon. Ang lahat ay tinalikuran ako. Ngunit si Mateo ay nanatili. Ibinigay niya ang lahat para sa akin. Ang kasal ng aming mga apo ay hindi isang transaksyon. Ito ay isang pagpapatunay na ang isang De La Cruz ay hindi kailanman nakakalimot sa utang na loob. Ito ay para masigurado na si Alena, ang apo ng aking tagapagligtas, ay mabubuhay ng may dignidad na nararapat sa kanya. Ang telepono ay nahulog mula sa aking kamay. Ang mga salitang sinabi ko kay Alena ay bumalik sa akin na parang isang sampal. Pirmahan mo yan. Isang transaksyon. Pera lang ba talaga ang habol mo? Ako ang nagtrato sa kanya na parang basura. Ako ang yumurak sa dignidad ng babae na dapat kong protektahan. Ang pamilya ko ang may utang, hindi ang sa kanya. Napatingin ako sa aking mga kamay. Ang mga kamay na ito ang nag-abot ng pera sa mga taong nagpahirap sa kanya. Sa pag-aakalang binibili ko ang kanyang katahimikan, nang hindi alam na binabayaran ko lang ang isang palabas na ako mismo ang naging biktima. Tumayo ako, ngunit ang aking mga binti ay tila walang lakas. Napasandal ako sa aking mesa. Ang buong mundo ko ay gumuho. Ang lahat ng aking pagmamataas, ang lahat ng aking galit, lahat ay batay sa isang malaking kasinungalingan na ako mismo ang gumawa. Huminga ako ng malalim, ngunit walang hangin na pumapok. Isang tanong lang ang paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Isang tanong na puno ng pagsisisi na huli na. Diyos ko, anong nagawa ko?
Ang katahimikan sa loob ng silid ay nakakabingi. Para akong isang multo sa sarili kong kwarto, gumagalaw ng walang emosyon, ang tanging layunin ay ang makaalis. Inilabas ko ang aking lumang bag at sinimulang ilagay ang iilang damit na dinala ko mula sa probinsya. Ang mga mamahaling bestida na ipinabili ni Miguel ay hindi ko ginalaw. Hindi sila akin. Habang nag-aayos ako, bumukas ang pinto. Pumasok si Tita Lorna. Ang kanyang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. Ang kanyang karaniwang sigla ay napalitan ng isang aura ng pagkatalo. "Alena!" Bulong niya, ang kanyang boses ay paos. Hindi ako lumingon. Nagpatuloy lang ako sa pag-aayos. Lumapit siya, lumuhod sa sahig sa aking harapan. Isang bagay na hindi ko kailanman inakalang gagawin niya. "Patawarin mo ako, anak. Kasalanan ko ang lahat." Nagsimula siyang magkwento sa gitna ng kanyang mga hikbi. Tungkol sa utang, tungkol sa takot, tungkol sa desperasyon na nagtulak sa kanya na gamitin ako, na linlangin si Miguel, na isugal ang aming kapakanan para sa sarili niyang kaligtasan. Sa bawat salita niya, walang galit na nabuo. Sa aking puso, wala na. Tanging isang malawak na kapaguran. Ang kanyang kasinungalingan ay isang patak lang ng lason sa isang dagat ng sakit na matagal ko nang iniinda. Huminto ako sa aking ginagawa at dahan-dahang tumingin sa kanya. "Alam ko po, tita." Ang aking mahinahong sagot ay tila mas lalong nagpaiyak sa kanya. "Pinapatawad ko na po kayo," sabi ko, hindi dahil sa nawala na ang sakit, kundi dahil sa pagod na akong magdala ng bigat. "Sana po, mapatawad niyo rin ang sarili niyo." Tumayo ako at tinulungan siyang tumayo. Niyakap niya ako ng mahigpit, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Pagkatapos ng ilang sandali, umalis siya ng walang imik. Iniwan akong muli sa aking katahimikan. Tinapos ko na ang pag-aayos. Humarap ako sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay pagod. Ang kanyang mga mata ay nawalan na ng kislap. Sino siya? Hindi ko na siya kilala. Sa huling pagkakataon, kinuha ko ang papel ng aming kasal. Gamit ang isang ballpen sa ibabaw ng mesa, pinirmahan ko ang dokumento na 5 taon na. Ang nakalipas ay winasak ang aking mga pangarap. Ngayon, ito na ang magpapalaya sa akin. Maingat kong inilapag ito sa gitna ng kama, ang aking paalam. Nang akmang tatalikod na ako para umalis, bumukas ang pinto. Si Miguel. Ngunit hindi ito ang Miguel na kilala ko. Hindi ang CEO na mayabang at malamig. Ang lalaking nakatayo sa aking harapan ay tila isang gusaling gumuho. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay pula at namumugto, puno ng isang sakit na hindi ko pa kailanman nakita. Nagkatinginan kami sa loob ng ilang sandali. Ang hangin ay mabigat sa mga salitang hindi masabi. Dahan-dahan siyang humakbang papasok. Bawat hakbang ay tila isang pakikibaka. Tumigil siya sa aking harapan. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi ko kailanman inasahan. Dahan-dahan, ang kanyang mga tuhod ay bumaluktot. Lumuhod siya sa sahig, sa aking harapan. Ang makapangyarihang si Miguel de la Cruz nakaluhod. Itinaas niya ang kanyang tingin at sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. "Patawarin mo ako, Alena." Ang mga salitang yon ay tila nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi para kay Lolo. Pagpapatuloy niya, nanginginig, hindi para sa utang na loob. Huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas para sa huling mga salita. Tinitigan niya ako sa mata. Ang kanyang mga luha ay nagsimula ng pumatak. "Patawarin mo ako, dahil mahal kita." Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig, ngunit tila ilang segundo bago ito tuluyang pumasok sa aking isipan. "Mahal kita." Isang tawa
ang biglang kumawala sa akin. Hindi isang tawa ng saya, kundi isang tawa ng pait at kawalan ng paniniwala. Mahal? Miguel, hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng salitang yan. Sinubukan kong lampasan siya, ngunit marahan niyang hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang hawak ay hindi na mapilit, kundi puno ng pagsusumamo. Alam ko, Alina. Alam kong wala akong karapatan, sabi niya, nananatiling nakaluhod. Ngunit hayaan mo akong ipaliwanag. Hayaan mo akong sabihin sa'yo ang katotohanang dapat ay matagal ko nang nalaman. Dahil sa pagod o marahil dahil sa kaunting bahagi ng aking puso na gustong maniwala, nanatili ako. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa journal ng kanyang lolo, tungkol sa sakripisyo ng aking lolo Mateo, tungkol sa tunay na dahilan ng aming kasal. Habang nagsasalita siya, wala akong nakitang bakas ng pagmamataas sa kanyang mukha. Tanging kahihiyan at malalim na pagsisisi. Lahat ng galit ko, lahat ng pagmamataas ko, lahat yon ay dahil sa aking kamangmangan. Sabi niya, ang kanyang boses ay paos. Hinuhusgahan kita base sa pera. Hindi ko nakita ang tunay mong halaga. Ang halaga na nakita ng lolo ko, ang halaga na nakita ng lolo mo, ang halaga na huli ko nang nakita. Bakit ngayon lang, Miguel? Tanong ko. Ang aking boses ay isang mahinang bulong. Bakit kung kailan pagod na ako? Hindi ko alam. Pag-amin niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi na mapigilan. Siguro dahil natakot ako. Natakot ako sa nararamdaman ko. Natakot akong aminin na ang babaeng hinamak ko, ang babaeng itinuring kong isang obligasyon lang, ay ang babaeng hinahanap-hanap ko pala. Tumingin siya sa akbasang-basa ng pawis, ang palad ni Miguel, habang hawak niya ang manibela. Ang bawat metro na tinatakbo ng sasakyan, palapit sa maliit na simbahan ay tila 1 kilometro. Hindi niya alam kung ano ang aasahan. Isang pagpapaalam, isang huling pag-uusap, o isang bagay na hindi niya kayang isipin. Ang simbahan ay luma na. Gawa sa bato at kahoy, malayo sa karangyaan ng katedral kung saan sila unang ikinasal. Simple, tahimik, totoo. Ipinark niya ang sasakyan sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya at huminga ng malalim bago bumaba. Pagpasok niya sa loob, ang unang bumati sa kanya ay ang amoy ng mga lumang kahoy at kandila. Ang sinag ng araw ay tumatagos sa mga may kulay na salamin sa bintana. Lumilikha ng isang banal na katahimikan. At doon, sa gitna, nakatayo sa harap ng altar, ay si Alena. Nakita ni Alena ang pagpasok ni Miguel mula sa kanyang peripheral vision. Naramdaman niya ang kanyang presensya bago pa man niya ito tuluyang lingunin. 1 linggo. 1 linggong katahimikan ang ibinigay niya sa kanila. 1 linggo para pag-isipan ng lahat. Nang humarap siya, nakita niya ang takot at pag-aalinlangan sa mga mata ni Miguel. Wala na ang CEO. Wala na ang Don. Tanging si Miguel lang, isang lalaking naghihintay ng kanyang hatol. Nakangiti siya, isang maliit at mahinang nangiti. Buti nakarating ka. Lumapit si Miguel, dahan-dahan, na tila naglalakad sa napakanipis na yelo. Alena, ako. Shh, sabi niya, itinaas ang kanyang kamay. Tapos na ang paghingi ng tawad, Miguel. Tapos na rin ang panunumbat. Tumingin siya sa paligid ng maliit na simbahan. Dito ikinasal ang mga magulang ko. Simple lang, pero puno ng pagmamahal. Sabi nila, ang kasal daw ay hindi tungkol sa malaking handaan o sa magarbong lugar. Ito ay tungkol sa 2 taong nangangako sa Diyos at sa isa't isa. Humarap siyang muli kay Miguel, ang kanyang mga mata ay seryoso ngunit malinaw. Ang kasal natin. Nagsimula ito sa isang kasinungalingan, sa isang obligasyon. Hindi iyon kasal, isa iyong kontrata. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Miguel, ngunit nagpatuloy siya.
Pinatawad na kita, Miguel. At sa nagdaang linggo, natutunan ko ring patawarin ang sarili ko. Patawarin ang sarili ko sa paniniwalang wala akong halaga. Handa na akong magsimula ulit, sabi niya. Hindi para ituloy buo ang dati, kundi para bumuo ng bago. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Miguel. Anong ibig mong sabihin? Gusto kong magpakasal, sabi ni Elena. Hindi bilang si Elena Reyes na ikakasal sa isang De La Cruz. Hindi dahil sa utos o utang na loob. Gusto kong magpakasal sa'yo, Miguel, kung gugustuhin mo rin. Hindi makapaniwala si Miguel sa kanyang narinig. Ang pag-asang hindi niya inaming nararamdaman ay biglang nagliyab. Tumango siya, hindi makapagsalita, sa takot na baka kapag nagsalita siya ay magising siya sa isang panaginip. Walang mga bisita, walang mga kamera, walang pamilya. Tanging sila lang dalawa at ang isang matandang pari na kinausap na pala ni Alina. Humarap sila sa altar, magkahawak kamay. Ang kanilang mga kamay ay magkasya na tila ginawa para sa isa't isa. Ako, si Miguel. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng katapatan. Ay nangangakong mamahalin ka, Elena, sa paraang nararapat sa'yo. Nangangakong igagalang ang iyong puso at hindi na kailanman muling hahayaang manaig ang aking pagmamataas. Ikaw ang aking pahinga. Ikaw ang aking tahanan. Simula ngayon hanggang sa wakas. Ngumiti si Elena. Ang kanyang mga mata ay nagluluha na rin sa saya. Ako, si Elena, sabi niya. Pinipiga ang kamay ni Miguel. Ay pinipiling mahalin ka, Miguel. Pinipiling magtiwala sa bagong simula na ito. Sa hirap at ginhawa, sa simple at marangyang buhay, pipiliin kita. Araw-araw. Isinuot nila sa isa't isa ang simpleng singsing na binili ni Elena mula sa kanyang naipon. Hindi ginto, hindi diamante, ngunit mas mahalaga pa kaysa sa anumang yaman. Nang lumabas sila ng simbahan hawak kamay, ang sikat ng hapon ay tila mas maliwanag. Ang bigat na matagal ng pasan ni Miguel ay tuluyan nang nawala. Ang takot na matagal nang bumabalot kay Elena ay napalitan ng kapayapaan. Hindi na sila ang tagapagmana ng De La Cruz o ang tindera ng isda. Sila na lang si Miguel at si Elena. Sumakay sila sa sasakyan. Bago ito paandarin, lumingon si Miguel kay Elena. Isang ngiti na ngayon lang nakita ng mundo ang nasa kanyang mga labi. Saan mo gustong pumunta? Tanong niya. Tumingin si Elena sa daan sa harapan nila. Isang daan na hindi pa nila nararating. Isang kinabukasang sila ang magsusulat. Ngumiti siya. Isang ngiting totoo at puno ng kaligayahan. Kahit saan, sagot niya. Basta't kasama ka. At dito nagtatapos ang kwento ni na Miguel at Elena. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ang kanilang mga tawa at luha, ang kanilang sakit at pag-asa ay naging bahagi na rin ng aking araw. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ni Elena at ang pagsisisi sa puso ni Miguel at umaasa akong naiparating ko ng maayos ang kanilang mga damdamin sa inyo. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o sa nakaraan. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi lang sa taong nakasakit sa atin, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon at sa pag-asang kahit ang pinakasugat-sugat na puso ay may kakayahan pa ring maghilom at muling umibig. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat mensahe mula sa inyo ay nagbibigay inspirasyon sa akin na magpatuloy sa pagsusulat
Muli, maraming salamat po. Hanggang sa ating susunod na kwento.